Sana hindi namimili kung ano ang bibilisan at ano ang tatagalan. Okay, isa-isahin natin ang articles of impeachment. Ang unang article of impeachment ay tungkol sa confidential funds dahil ang COA ay nagbigay ng notice of disallowance 73 million at 375 million disallowances. Ano nga ba ang notice of disallowance? Ang notice of disallowance may nakitang excessive, unnecessary, irregular doon sa expenditure. Pero normally, pag hindi lang naiintindihan ng COA, kaya sila susulat sa public officials, tapos ibibigay at ipaprovide na ng mga opisina yung documents na to. At normally din, ang tagal bago lumabas ang finality ng notice of disallowance. Kaya nakakagulat. For the first time, ang bilis ng efficiency ng COA pagdating dito. Sana sa lahat din ng opisina, ako'y matutuwa kung ganito kabilis ang pagdedesisyon sa lahat ng kasong nakabinbin sa Commission on Audit. Sana hindi namimili kung ano ang bibilisan at ano ang tatagalan. But anyhow, ano nga ba ito? Sabi mismo ni Gloria Camora ng Commission on Audit, she confirmed during the hearings that there were no findings of misuse. Uulitin ko there were no findings of misuse under the COA decision cited. She confirmed that the release of confidential funds passed through proper approvals, including the Office of the President, the DBM, and more importantly, the COA decision is not yet final. Meron din hong bang nakasabi, although I know na sabi nga po, lininaw po niya ng ating chair na let's wait for the copy, yung talagang official copy of the decision, although you have it already, but we want really yung pinaka-official in the sense na nandyan yung hard copy. Ay natatandaan niyo ho ba kung sa decision na yan ay may nakasabi doon na mali talaga yung paggamit ng mga confidential funds sa OVP? Hindi alinsunod sa circular, sa joint circular. Madam Chair, it's... sandali lang po ulit. Hindi sa mga tamang gamit ng confidential funds as prescribed under the joint circular. Nakalagay po, in this case, the accomplishment report on the utilization of confidential and intelligent funds, the DEPs and the certification submitted failed to comply with the guidelines and conditions set forth under the joint circular po. Tama rin po ba ang isipin na kapag sinabing failed to comply with the requirements or the, the requirements of the joint circular there is a misuse of the confidential funds? Kasi tamang paggamit. So kung hindi tama yung paggamit, then there's misuse of the confidential funds. Tama po bang interpretasyon yan? There is no such indication dito sa joint as a decision po. It's just that hindi po nag-comply with the joint circular. Kaya po. nga po, kung hindi nag-comply ng joint circular, and the joint circular in a specific section enumerated the various uses, the legal uses of confidential funds. Di ho ba? I can only quote po kung ano yung nakalagay sa decision. Ito po ay pwede pang i-appeal sa Korte Suprema, lalo na kung nakikita nating nagkaroon ng grave abuse of discretion dito sa desisyon na to. Katulad nga ng sinabi ko, bakit ito parang sobrang bilis lumabas kaagad? Kahit na sinabi nila, there was no proof of misuse. Medyo nalilito rin po ako doon sa bagay na yun. A notice of disallowance is an audit action. It is not automatically corruption. It is not automatically theft. And it is not automatically an impeachable offense. At dinagdag doon ni Kong Robert, dito nga sa Kongreso, liquidation by certification lang tayo. You take our word for it. Every time we certify, ito ang ginastos namin. Pero kami rin sa Kongreso ang magsasabi, uy, hindi corruption yan